Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 22 to 28, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon kayo ng awareness, idea, action, change of decision, or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, pasensya na, baka hindi mo magustuhan yung channel na ito. Basta kung makarunong lang kayo mag-analyze ng mga bagay-bagay o sitwasyon, masisave kayo ng ating mga reading. Doon pa lang mag-uumpisa ang mga positive outcome. Anak, hindi mabasa ni Mami! Ang kulit mo! Saan ba to? Okay, Sagittarius. Onee-chan! Onee-chan? Kitimasu ka? Choto. Anak, kulit, diba? Ano siya? Active siya ngayon. Okay, Sagittarius, nandito yung sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon ka na iniisip or maybe you're waiting for something, no? Nandun ka sa point na yon. Nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon na pwedeng sa iba is nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan o napo-focus ka sa nakaraang sitwasyon o ano man yan. Nandun yung point na mga inaalala ka, pwedeng nandun point na nakakaramdam ka ng mga you're feeling anxiety, depression, o may mga burden na pinagdadaanan in some aspect of your life, you are reminiscing the past situation o yung mga nare-revisit ka na mga pangyayari talaga sa nakaraan. Merong kang iniisip o iniilusyon na goal kung ito ba is magsasucess or hindi. Nandun yung point na yun. Medyo yung iba sa inyo is may pagka-sensitive. Well, sensitive ka naman talaga sa Sagittarius o nandun yung point na may mga makakaramdam ka daw ng feeling emotional. Either lungkot or worrying lang siya naman sa nakikita ko dito. And then iba sa inyo is nagkakagulo kasi sila sa ano ko. You will become a center of attention. Pwedeng na doon sa point na mapag-uusapan ka, no? Or pag-uusapan ka. Ang nakikita ko sa iyo dito, nakakatulog ka ba? Kung medyo napupuyat ka or nagigising-gising ka or late ka na nagtutulog or nagigising ka talaga na maaga kapag bawi-bawi lang din sa iba sa inyo. At ang dito is mag-trust ka daw sa intuition mo. May nagmamatsyag. Ibig sabihin, either ikaw nagmamatsyag or may tao na nagmamatsyag sa iyo. You are waiting for a result, reward, or kung ano man yung hinihintay mo na binibigyan mo ng hard work talaga. Iba sa iyo is meron daw kayong i-analyze or ina-analyze or may mga sitwasyon na need to progress or ipoproseso mo sa nakikita ko sa iyo dito. May tao makikipag-communicate sa iyo or ikaw ang makikipag-communicate sa taong kilala mo na or nakausap mo na siya, mga ganun. At meron din ako nakitang pagsuporta. Either hingi ka ng suporta or may tao na susuporta sa iyo, vice versa. Iniisip ko pa kung paano yung baliktad nun. Yun, may supportive situation ako na nakikita sa iyo. At magkakaroon ka daw ng connection sa isang tao na may distance. Iba dito, busy kayo, no? Ibig sabihin, either nasa ibang bansa, kalapit baryo, or ibang lugar man yan, or probinsya, ganyan. And then also is, may mga wish come true. Yung, actually, dito sa sitwasyon mo, may hinihintay ka talaga na wish come true sa buhay. Yun, or nahando yung point na progressing it, no? Ang sinasabi dito. Basta, keep moving to reach your goal. Iba dito yung mga bagong opportunity na darating sa'yo. Hindi ko alam in what way, but there's a new opportunity coming sa iyo. May mga papasok din na pera sa iba or sa iba naman is opportunity yon.
malaki man o maliit yun. Kung anong opportunity, pwedeng trabaho, pwedeng pagkakaperahan, pwedeng idea na you want to pursue to success, pwedeng na sa point na yun. 4, 9, 19, 28, Virgo, Libra, Capricorn, Leo, and Cancer. Okay. Ay, napupusaan ako. Ano siyang gumin? Sa bahay ka lang? Iba dito may binahan din sa bahay lang kayo, no? Or maybe either wala kayong trabaho or kaya naman is sa bahay yung trabaho mo. Ganon. Ako nakikita dito. Siyempre, there's a rainbow after the rain. Sabihin, kung may mga situation na ikinaka-stress mo or ikinaka-worried or mga delay man yan is matatapos siya. Matatapos yung lahat. May taong mataas ang ego. May taong mataas ang ego, lalaki? Or maybe this is you, sa iba sa inyo. Or magkakaroon ka na conversation sa isang lalaki. Well, kung sino man siya sa'yo. Pwede kasi andito kasi si 4. Pwedeng kapamilya, family, connected, ganyan. Or sa isang lalaki, no? Pwede sa inyo. Pwedeng ikaka-stress mo siya or may mga sitwasyon na ikaka-stress mo talaga, ikaka-worrying mo. Yan. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang lalaki. And may mga papers and documents din ako nakikita sa Sagittarius. Baka may mga dapat kang asikasuhin, ipasa, isulat, kung ano man yan. Pwedeng sa mga, iba sa inyo, pwedeng sa mga bahay o lupa or mga government situation or pwedeng may marireceive ka, di ba? Baka may marireceive ka na galing sa, yung pala pag nagbabayad ka na ng tax, ay tayo dyan. Okay, nagbabayad ka na kung ano-ano yan, mga official building, ganyan. Pwede may mga makakausap ka na matataas na tao. Pagdating sa matataas ang maraming klase, no? Halimbawa, pwedeng magulang mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kapitan, pwedeng, yun yan, government, pwedeng doktor, pwedeng, mga ganun, sa mataas na tao, sa iba sa inyo. And then also, is may marireceive ka raw. Makaka-receive ka daw ng gift, love, or support, or ikaw ito sa kanya. Vice versa, may mga kasiyahan, joy, ako nakikita, may pambobola. Hindi ko alam if ikaw ang mambobola or someone is bobolahin ka. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. And sa iba naman sa inyo is nandun yung pagiging privacy or you want to secure your family safe. Pwede, or yung mga connected sa iyo, pwedeng nandun. Or mayroong kang tao na you want to make it safe, nandun sa point na yun, ano? Or vice versa, ako nakikita. And then also is, meron din ako nakikita na paghihiwalay. Hindi ko alam, maraming klase kasi ang pwedeng paghihiwalay. Pwedeng didistansya o dumidistansya or ilalayo niya yung sarili mo, niya sa'yo or mo sa kanya. No, or totally separated. Pwede. Pero hanggang yung point kasi na nahahatak pa ikaw ng nakaraan, dito sa sitwasyon. And nakikita ko rin dito sa iba sa inyo is mag-ingat kayo, losing something valuable. Actually, may delay sa'yo, no? May mga delay situation. Hindi ko alam what way. May i-delay, may madi-delay, o may pagpapaliban, may mga ganon. Iba sa inyo nagkakaroon daw kayo ng limitations in life. Siguro may mga gusto kayong gawin, actionan, solusyonan, pero nagkakaroon ka ng limitation, di ba? Yan, may tao din na may boundaries or you're putting boundaries. And then also, yun nga, tulad ng sabi ko, is losing something valuable. Pwede may mga mahuhulugan ka na mahalagang gamit or kung anumang mahalaga sa iyo or valuable sa buhay mo or may pagnanakaw. Yan, kung ano may mga pagnanakaw na yan, sana marisolbahan. Okay? Sa nakikita ko dito. In what way, hindi ko alam. Pwedeng sa idea mo, pwedeng sa mga, kung ano mang pagnanakaw yan. Ingat kayo, pwedeng sa pera. Ganyan. Ingat-ingat na lang din, May loneliness. Oo. Mga anak ko, ang kulit. Energy ni Sagittarius. Ay, namatay yung iPad. Wait a minute. Si ate ngayon pa talaga alam yun. Alam nyo naman na ganito ate nyo.
Your energy. Okay, energy mo. Okay, energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka daw, parang hindi ko alam kung may mamimiss ka bang tao or may mga ma-reminiscing ka from the past situation, mga ganun. Mga good memories daw na ma-revisit mo, ganyan. O kaya is yung mga past situation in life, pwede nandun sa point na yon. And energy rin ng iba dito is nandun yung point of you're not stable. Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa pera, you're not stable, but you try your best para maging okay ang lahat. Pwedeng nandun sa point or pwedeng sa relasyon, di ba? But there's a, hindi siya stable yung point na yon. May mga hindi stable na sitwasyon in life. And then also, your energy rin, ang nakita ko dito is, may tao na may open up situation eh. Pwede ikaw yung mag-open or someone is may mag-open ng situation. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng may babalikan ka na sitwasyon o sino man yun at ano man yun. Or yung tao na yun is babalik to para magkaroon kayo ng conversation, open up situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. And then also dito sa sitwasyon mo is, yun nga, tulad na sabi ko, mga pagtulong. Alam mo kung nakikita ko sa'yo, Sagittarius, medyo may mga dinadamdam ka raw. Yun ang nakikita ko Or may iniisip ka lang. Or nahandun lang talaga yung point na you keeping your feelings dito. But you still you're balancing any situation into your life, no? Naghahanap ka raw ng parang you're searching or naghahanap ka ng something clarity in life. May mga bagay ka na gusto mong actionan, gusto mong itama, mga ganun. Yung energy ng iba. Anong parating sa kanya? Anong parating kay Sagittarius? Diba? Ang kukulit ng mga anak ko, diba? Ang gamin na! Gamin, ano bibi? May dalawa kang anak? Or there's a person na connected ka sa dalawang bata o mas bata sa'yo. Parating sa kanya. Sagittarius po. Okay. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo. Merong 2 hanggang 3 tao na hindi ka gusto. Or maybe more than, no, sa iba, sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Yeah, may mga magkakaroon ka daw ng mga disagreement, conflict, malaki man o maliit yan, o pwedeng naiirita ka o naiirita sila sa'yo. May mga tension, or may mga matataas ang ego, ganyan. May mga mapag-uusapan ata kayo. May mga pag-uusapan kayo na napag-usapan nyo na noon. Hindi ko alam in what way. Yun. Or nando yung point o may mga pag-uusapan kayo when it comes to a territorial situation. Kung ilan man sila o kung isa man siya or 2 or 3 man sila, no? And also parating sa iyo is there's a travel. Ako nakikita sa iyo, malayo man o malapit, maaari nando yung point of traveling within the 3 to 6 days, weeks, or months man yan. Yan, may nakikita ko doon, no? 3 to 6 sa iba. Or pwedeng by March or by June. Yun ang nakikita ko dito. And meron tao dito na mas bata sa iyo na hindi daw kayo magkakaintindihan. O kaya hindi mo siya maiintindihan. Mas bata to sa iyo.
Also, ang nakikita ko rin na parating sa'yo is there's an offering. No? May offering ako na nakikita sa iyo. Either this is a project or may mga activity na situation ako nakikita sa'yo. Or may nakikita rin ako na maybe there's a mother figure. Hindi ko alam if this is a mother figure ang mag-offer sa'yo or babae siya, babae. Kung mother figure man siya or hindi, pero dito nakita ko is babae siya. Yan. Either siya mag-offer or ikaw mag-offer sa kanya. May offer. Also, there's a family situation din ako nakikita dito. Ibig sabihin is either this is a family member. No, ako nakikita. Or kapamilya. And then also is may mga getting together. Kaya either there's getting together ng family unity, reunion, close relationship, may mga fun, happiness, enjoyment, or achievement ng goal. Ako nakikita dito. May mga union eh. And then also, you will enjoy the fruit of your labor and success. Sa iba naman sa inyo is may mga ano to? May mag-o-offer? Mag-o-offer po. Tingnan natin. Nabangan mo na anak. Hindi ko alam kung may pupuntahan kang kasal o may mga pag-uusapan related to a kasal o may ikakasal. Yun na nakikita ko. Basta may wedding. Ako na nakikita. Tapos siguro na doon din yung point na when it comes to territorial, siguro may mga situation of magkakaroon ka ng mga conversation related to a family, bahay, ganyan. Maaari na doon sa point na yun. Dito sa sitwasyon, someone need something or someone need to heal. Isa to dalawang tao yung iba. Hindi ko alam in what way. May sakit ba sila? Low energy ba sila? Yun. Or nandun yung pagiging. Kasi may tao rin ako dito nakitang buntis eh. No? Pwedeng a part of the family or maybe this is you is buntis, mga anak, or mabubuntis, or sa iba sa inyo is may mga bagay na naulit noon na mangyayari muli ngayon. And sa iba is, kung ano man yan. mga pag-uusapan related to pagbubuntis, mga ganang sitwasyon. Magkakaroon ka na mga collaboration, partnership. Basta may mga hindi pagkakaintindihan. Habaan mo lang yung PC mo, ha? Kasi hindi rin magandang ma-stress. Anak, baba nga kayo. Sayang anak. Ang kukulit mo namula na yung yung braso ko. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Universe. Dito ka nga anak sa balikat at inukulit ka ng kapatid mo. One-chang. Dapat iwasan na Sagittarius. Det. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Det again? Bakit may det ka? Tingnan natin. Universe, bakit po may det siya? Dalawa. Bakit po may det? Ano yung det dito? Ko-confirm ko lang ha. Bakit po may det si Sagittarius? Anong ibig sabihin ng det niya? Ano yun? Ano po yun? Ano po? Okay. Okay, unahin muna natin to. Dapat mong iwasan. Siyempre, dapat mong iwasan yung bahala na situation. Yan. Yung iwasan mo siguro yung mga tao na hindi ka nila gusto, hindi naman sila supportive sa'yo, ganyan. Iwasan mo na lang sila, wala naman sila ambag sa buhay mo. Diba? Iwasan mo yung mas stagnant, no? Iwasan mo yon, mapanghinaan ng loob, hindi ka mag-pursue sa mga pangarap o goal mo sa buhay mo. Siyempre, hindi mo maisaayos o hindi ka magkaroon ng pagbabago sa sarili, transformation, or kung may mga bagay na kailangang asikasuhin, ayusin, gawin mo, i-let go, ganyan, gawin mo, no? Iwasan mo yung kabahan or matakot or hayaan ng isang bagay, isang sitwasyon na
na ma-broke na lang na doon sa point na yon. Siyempre, iwasan mo rin yun nga, yung mga taong mayayabang, hambog, arogante, ganyan. May mga mema, may mga masabi. Yung mga ganun sitwasyon, yung mga taong dishonest, mangloloko, or kung ikaw ito, wag na lang, iwasan mo yun. And then, yung mga mapanglinglang, nanglilinglang o lilinglang. Tsaka kung may sakit ka, syempre, solusyonan mo, di ba? O kaya may mga gusto ka talaga gusto mo makamit sa buhay mo talaga, solusyonan mo, keep moving para ma-reach mo yung goal na yun, di ba? Okay, wait ka sa test na nakikita ko dito. Sa death kasi, ang sinasabi dito is, may mga biglang magaganap o mangyayari na mga complicated situation lang naman. Sabay ka na. Ibig sabihin, either may tao na very possessive, i-research nyo na lang kung ano yung mga pagiging possessive. Marami kasi klase yan, no? Pwedeng demanding, sinungaling, makasarili, o kaya, or may tao dito na mapang-angkin, or pwedeng, kasi may mga napag-usapan tayo related sa teritoryo, di ba? Pwedeng nangaangkin ng hindi kanya, nangaangkin ng kanyang, hindi kanyang, ng pamamayari ng may-ari ng iba, nandun sa point na yun. Hindi ko alam what way. May marami kasing klase, basta i-research nyo na lang. Magkakaroon ng mga kawalan ng pagkakaisa, paghihiwalay po at galit, at hindi pagkakasundo. May mga tao na hindi magiging compatible daw sa iyo. May taong makasarili, no? Yun na nakikita ko dito. May tao na pwedeng mag-apology pero hindi siya totoo or hindi from the bottom of heart. Yan na nakikita ko. Eh, sa iba naman ito, when it comes to death din kasi, yung sinasabi rin dito is, kung may mga sitwasyon daw na hindi naging maganda at naging imbalance in the past situation is matatapos na daw yun. Ibig sabihin, there's a good news, happiness and fulfillment and achievement happen into your life. Ibig sabihin, kung may mga hindi naging pagkakasundo in the past, this time, pwede yun is ma-resolvahan this time. Basta yung mga dapat iwasan na, kinuha ko lang kasi itong death. Kala ko may mawawala eh. Sana wala naman, di ba? Malungkot din yun. Pero dito, as long as nandun yung confident mo, at syempre, resolbahan nyo. Eh kung maghihintay ka lang, syempre, malalos talaga yun. Diba? Love ni Sagittarius. May nakikita ako na hindi ko alam kung ikaw, kasi meron akong doctor, hospital, dental clinic, check-up, or may mga dapat magpaayos, or may mga pag-uusapan related o dental clinic, mga gano'n. Love ni Sagittarius, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, o pwedeng biglang pananakit, pamilya. Sa love. Ba dito ano to? Related siya sa family niyo. O diba? 10. Hindi ako nagkamali. Okay. Kung kayo ay single, ang daming tao, ba't ang daming tao? Ganun ka ba ka-popular? Popular. Ano ba yun ate? F? Ano yun ang bulol si ate? Diyos may marimar. Okay, kung may mga, yes, meron. Pwedeng may luma. Aba, may luma. Dalawa? May dalawa. Meron dito ako, hindi ko na kung may bata, may middle age, may matanda. Ano ba yun? Okay, sa mga single dyan, marami naman kayo pagpipilian. No, ganyan. Either dalawa or tatlo, ganyan, sa iba sa inyo. Or pwedeng mayroon ako nakikita dito na pabalik, or may bata pa, ikaw na makikilala. Dito. Yan. Ate, good ba siya? Ingat na lang kayo. Basta, as long as alam mo sa sarili mo, your rules. No? Alam mo sa sarili mo na kung good ba siya or hindi. Makiramdam ka rin dito sa sitwasyon. Kasi dito sa sitwasyon, isa dito is a player. Yun ang nakikita ko dito. Mapaglaro. Ingat ka na lang. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, kasi
there's a either nagkaroon ng third party or nandun yung point na may family related. Hindi ko alam kung nagkaroon na siya ng relasyon o nagka-third party or may family na yung tao na yun. Yun ang nakikita ko dito. Pero, is may gustong bumalik dito. Or pwedeng nandun yung point of connection. No? Or maybe nandun yung paghihintay na gusto niya ng getting together, gusto niya pagbabalik. Kasi isa sa inyo, isa dito is nahahatak pa na nakaraan. Kumbaga, may mga tension pa na hindi ata nare-resolbahan in this connection. Parang nandun sa point na yon sa nakikita ko dito. And then also, parang humihingi rin siya ng payo sa ibang tao, no? Yan. Kakaroon ng mga conversation about this connection. Kasi siguro, kasi nga gusto niya ng getting together. Or kaya hando yung point na pwede rin na napag-uusapan niya kayo o napag-uusapan niya yung the past connection sa iba sa inyo. At ibabalik ba siya? Pero sabi niya gusto niya ng getting together and I want to talk to you. Sabi niya gano'n. Yun na nakikita ko dito ha. Ibang lahi ba yung ano mo? Iba sa inyo, either iba yung lengguwahe niya o iba yung lahi nito. Sa iba ha. Pero may mga Pilipino rito. Filipino at Filipina. Okay, kung kayo naman is connected nitong tao na to, na may third party sa inyo, is you know the truth naman daw. At alam mo naman daw yon. Or either hindi mo alam, malakas yung makaramdam nito. Yun ang nakikita ko. Pero, syempre, kahit na andun yung point na yun, isa sa inyo is they try pa rin na they want to fight this connection. Oh, wow. Diba? Yun. Ang nakikita ko dito. Kung kayo is walang third party naman is andun yung happiness. Andun yung happiness, andun yung enjoyment and fun in this connection, andun yung stability. Kumbaga, sa nakikita ko sa iyo dito, andun naman yung point na kahit may mga dumadating na challenge when it come in this connection, or may mga time talaga na nagiging obstacle or nagiging balakid sa connection nito, nandun naman din yung nakikipagsapalaran kayo sa isa't isa. Yun nga lang isa medyo sinungaling, isa sa inyo sinungaling. May mga lihim. Palagi siyang may lihim o naglilihim, mga ganyan sitwasyon. Isa sa inyo naghihintay lang palagi. Yun ang nakikita ko dito. May anak, iba dito may anak Yun. At least, 'di ba? Mahaba pasensya ng iba. Sabay ganun eh. Mahaba pasensya ng isa sa inyo. Habaan mo pa. Tingnan natin ang iyong money, Sagittarius. Bibili ba kayo ng bahay? Magpapagawa ba kayo ng bahay? Magpaparenovate ba kayo ng bahay? Basta may bahay ako nakikita. Hindi ko alam in what way yung bahay na yun. Nagtitinda ka ba ng bahay? Yeah, may mga papers and documents din ako nakita tulad ng sabi ko kanina. Anak, dito nga, ang sakit ng kuko Alam mo, yung mga gustong dyan, ng trabaho, may nakikita akong opportunity or a project, new project or opportunity. Yun, sa iba. Kailangan mo lang daw actionan. May mga nag-open naman. When it comes sa money mo, okay, pagdating, di ba, money. Pagdating sa money mo, ate, nag-growth ba? Nag-growth ba? Mas marami nga lang lumalabas, no? Dito, sa situation mo. Mari may hinihintay ka? Na connected ang pera. Iba sa inyo may mga business kayo. Malaki man o maliit yan, iba sa inyo is may business kayo. So, iba naman din sa inyo is may mga tao, either magkakaroon ng mga partnership or collaboration, ako nakikita, or may mga dealing situation na magkoconnect ang pera, yun daw yung makakatulong sa iyo. Pwedeng may mga 2 hanggang 3 opportunity ang darating sa iba sa inyo at yun yung makakatulong sa iyo. May mga offer, kumbaga, no, sa iba. Kung ano opportunity yan, hindi ko alam. Basta connected ang pera. Halimbawa, if you have a business, ibig sabihin, mas marami, magkakaroon ka ng mga connection sa ibang tao pa, hanggang ganun. O kaya naman is, sa iba sa inyo is, may paghihintay kasi sa iba, no? Sa iba naman sa inyo is, meron kang maire-reject na situation. Hindi ko alam kung ano yon. But there's an opportunity na you will reject it.
nandun yung point na yun. In what, hindi ko alam. Iba-iba kayo ng sitwasyon. Yan. Kung ano man yung rejection na yan. Anak dito. Hinawakan ko yung dilong kulit eh. Advice. Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice, Sagittarius, is kailangan mo daw ng self-care. Ganyan. Hindi ko alam why, but you need ng self-care ang sinasabi dito. And then, handun yung point na be emotionally more on matured ang sinasabi. And then also, use your intelligence. And maging aware ka rin daw sa sarili mo, maging aware ka sa mga, alam ko naman na you are always aware naman din sa mga tao na nakakausap mo syempre. So, the more din kasi yung sarili mo, aware to yourself, kung may mga bagay o sitwasyon daw na kailangan mong i-let go or i-release or abandonahin, you need to do it na lang daw, no? And then, iiwasan mo daw yung kimkimin, yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo kasi pag sumabog ka, mas mahirap, no? Kumbaga is, maging open ka rin sa iba. Kung kailangan mo nakausap, ganun-ganun, huwag mong iisipin na nag-iisa ka or wala makakaintindi sa'yo. But you need to open up din sa ibang tao. And then also, is think to the future. Alam ko naman you always think to the future. Yun nga lang, syempre, hindi natin masasabi kasi may mga biglaang pwedeng maganap, 'di ba? Na biglang gastos, biglang ganyan, ganyan. But always think to the future. Ang sinasabi dito. And kung may mga hard work situation at kailangan mo ng tulong or support with someone, gawin mo. Hingi ka ng suporta, no? Ingatan mo talaga sa sumasakit ba ulo mo, paa mo? Ganyan. Ako nakikita. Pero ba there's a hardship eh, no? Iba dito may mga financial problem or may mga pagdadaanan kayo when it comes to a finances, financial. Yun, maging aware na lang din kayo. And then also is makinig ka daw sa mga advice na or opinion ng ibang tao. Be more on wise, no? Ang sinasabi dito, be more on wise. Be patient to make a choices and mag-trust ka lang daw sa intuition mo to make a decisions right. Yun, iba sa inyo, you are nagda-daydreaming kayo or nagpa-fantasizing yung iba sa inyo, no? Or may mga ini-illusion ng mga bagay-bagay. Accept, no? Acceptance is needed. When any situation in your life is you need to accept. Arigato namaste, God bless.